Ito talaga. Tapos 3 days, tapos ang daming question na pumapasok sa isip ko. Tama pa ba itong pinagagawa ko? Deserve ko ba itong tumulong ng iba? Parang ganon. Pero pag dito, sobrang dami pumapasok. Pero dito, it's kind of fulfilling. Parang it makes you purpose driven na yung pagtulong, yung pag nakikita mo lumiliwanag yung mukha nila, nagkakaroon sila ng clarity at saka path na kung saan sila pwedeng pumili para maging okay. It makes me more fulfilling and purpose driven na gagawin pa siya ulit kahit alam kong medyo draining talaga siya. Hi, good morning. Today is Monday. I just woke up 2 a.m. Madaling araw ngayon. So the whole day, para akong nilamutak talaga. As in, galing kasi ko ng dalawang healing session Saturday. Dalawang querent. Ang bigat talaga ng dala. So, ang sakit ng ulo ko. 2 days. Actually, alam ko na to. Hanggang 3 days tong para akong sakit talaga. Naka-medical na ako ngayon. Simula nung healing sessions ng dalawang pasyente ko nung Sabado night. Ang bigat ng mga dala nila. And then the thing with this, akala ko kaya naman doable, pero yung balik sa akin talagang grabe. Parang ito, sakit ang ulo ko. Alam ko na to hanggang 3 days to. Minsan nakapa-question na lang talaga ako kung yung ginagawa ko, tama pa ba itong ginagawa ko? Parang yung mga dala nung iba, sobrang bigat. Nakikita mo silang gumagaan, tapos maging okay after the session. Tapos uuwi ka ng bahay na ikaw yung go. Alam ko naman nagki-cleansing ako, nagpo-protect ritual or anything like that. It's just so happy that naturally it goes hand in hand. 3 days talaga akong parang low vibes, tapos physically drained. Tapos ang pinakaano ko talaga is headache. Tapos headache talaga dito nagsisimula. Tapos in fact, hindi na ako high blood, wala na. Kasi I do healthy living. Pero it goes hand in hand. Kaya after ng, it's either yung mabigat na tarot healing talaga. Lalo kapag may mga pinagdadaanan, tapos resistance yung querent. Umaabot siya ng 1 hour, 2 hours in sessions ng bawat per querent. Tapos, kahit hindi ka puyat, kahit tulog ka, mentally strong and physically strong ka bago na healing session. Just so happened na after talaga, nadadala ko siya. Though kahit alam kong may protection, pero kasi pag sobrang bigat ng dala ng querent talaga, parang naturally na parang wala ganun talaga, pero wala, medical lang talaga. Medical tsaka pahinga. Kaya yan yung sinasabi ko na hindi talaga ako pwedeng magkaroon ng for now na baguhan ako sa ganitong gawain. Hindi ko talaga, ngayon ko lang talaga naisip na hindi ako pwedeng lumagari ng mga querent. Hindi ako pwedeng maximum na siguro sa akin talaga yung 2 sa isang araw.
Tapos after nun, parang kahit a day after, hindi na talaga ako tatanggap muna siguro. Kasi Sunday kahapon, hindi nga ako makapagsimba. Hindi ako makabangon. Tapos, hinihika ako ngayon. Nakaligo na ako, naka-salt bath na ako, nakapag-cleansing na ako. Pero yung physical drain talaga, headache. Ito talaga. Tapos 3 days, tapos ang daming question na pumapasok sa isip ko. Tama pa ba itong pinagagawa ko? Deserve ko ba itong tumulong ng iba? Parang ganon. Pero, pag dito, sobrang dami pumapasok. Pero dito, it's kind of fulfilling. Parang, it makes you purpose-driven na yung pagtulong, yung pag nakikita mo lumiliwanag yung mukha nila, nagkakaroon sila ng clarity at saka path na kung saan sila pwedeng pumili para maging okay. It makes me more fulfilling and purpose-driven na gagawin pa siya ulit kahit alam kong medyo draining talaga siya. Tapos may mga querent ako na nagchat-chat na gusto mong humingi ng tulong. Sunday, hindi ko talaga kaya. Hindi ko na pupuntahan. Dahil ako mismo parang na-drain. Hirap pala maging healer talaga. Akala ko lang, simple lang siya. Minsan kini-question ko na, tama pa ba tong path na pinasok ko? Kasi originally, ang gusto ko lang naman ako yung nasa healing journey. Tapos it goes hand in hand, nakakatulong ka sa iba. May mga energy exchange na mga binibigay sa akin. Kaya nagpuput talaga ako ng price para not everyone should have access to me. Kasi hindi ko alam yung mga random na tao na kung ano yung mga dala-dala nila. Tapos paano, what if during the healing session mahina yung protection ko, nadadala ko siya. Or kahit gaano ka-strong yung protection na binilalagay ko or boundaries, nadadala ko talaga siya. Alam ko 3 days to. Natural ito kasi lahat ng mga querent ko na tinataro healing, nadadala ko talaga 3 days. Sinubukan kong tumanggap ng kliyente o pasyente ng weekend, hindi talaga ako nakakapasok sa trabaho. Nalilate ako. Papabayaan ko yung sarili ko. Hindi naman pwedeng ganun. Paano tayo maggagalaw sa mundo kung hindi tayo, wala tayong gamit, wala tayong pera para makain, gumalaw. Kaya pasensya na talaga sa mga nagchat-chat na medyo natitrigger ako. Kasi dalawa yung natrabaho ko nung Sabado night. Tapos Sunday night, siyempre may mag-inquire sa akin. Or may mga existing client ako na nagchat-chat. Tapos tinrabaho ko siya ng patagal na panahon. Tapos bigla-bigla magchat-chat na, Master, yung feeling ko ngayon basura. Parang instead na nakikita ko yung progress, parang bakit ganito hindi nagpo-progress? Tapos Sunday yun, na sobrang drain ako nung a day before. Nare-replyan ko ng medyo painful na words. Parang gusto kong gumive up na parang tinrabaho na kita nung ilang araw, bakit parang wala tayong progress? Parang, bakit ganun pa rin yung tingin mo sa sarili mo, basura? Tapos parang gusto kong i-give up, parang sabi ko, sige, tuloy mo na yan, bawi ka na lang next life. Parang ganun yung niniisip ko. Pero, kinalmahan ko na lang, sabi ng kapatid ko, huwag mo nang replyan lahat ng mga nag-inquire sa'yo Sunday. Kasi pagod ka nung Saturday dahil mayroon ka tinrabahong mabigat.
Ngayon, Sunday, Monday na ngayon, sobrang nasa down moment pa rin ako. Sobrang mentally draining pala talaga yung magiging ganito, yung magiging tarot healer, guide. Patibayan pala talaga siya. Hindi pala talaga siya basta-basta. Dito ka aatakihin. Dami mong question, tama pa ba to? I-give up mo na yan. Wala ka naman makukuha sa mga ganyan. But it makes me more fulfilling pag dito ko siya iniisip na. It makes me more clear to wake up every morning kapag meron ako nakitang magta-chat bigla, uy, okay na po ako, ganyan. Salamat, ganyan. Okay na po ako, nabenta ko na po yung property, okay na po. Yung mga ganong feedback, dito siya nagbo-boost ng desire para to wake up, purpose-driven. Pero minsan talaga atakin ka nito, tumigil ka na, pagod ka na, ganyan. Wala ka namang kukuha sa mga ganyan. Yun yung nafe-feel ko ngayon. Kahapon kasi bigat talaga bigat ng mga dinadala ng dalawang magkasunod na kliyente. As talaga napainom talaga ako ng isang pitchel na malamig na tubig during the session. Natai pa ako na hindi ko talaga mapagod, bigat. Umuwi akong lutang. Napaligo talaga ako after. Salt bath na ako, nag-cleansing na ako dito. Nag-rapé ceremony na ako dito, nakatulog na ako. Pagising ko, sumakit ulo ko, medical, physical pain, nag-medical na ako. Ngayon, nagising ako Monday, na ganun pa rin yung feeling ko. Nagsasubside lang siya, pero yung negative thoughts, yun yung umiikot sa sarili ngayon. Kaya sabi ko, it's okay, hindi ako makapag-sit, hindi ako nakakabangon talaga. Kaya pa nung Sunday, yung mga nagchat at hindi ko mabigyan ng oras, pasensya na talaga dahil hindi pwedeng i-drain ko yung sarili ko talaga. Siguro 1 o 2 lang talaga every weekend. Pwedeng 1 Sabado, 1 Linggo. Lalo kapag sobrang malala yung dala nung querent. Hindi na muna talaga ako magdadalawa. 2 Sunday or pag nagdadalawa ako ng Saturday, hindi na muna siguro ako tatanggap ng Sunday talaga. Kasi tatawid siya ng Monday, baka hindi ako makapasok sa trabaho. Tapos, physical, di mga physical. Babalik sa akin, hika. Wala na akong sakit, simula nung nag-yoga ako, tapos biglang, ito, sipon. Yan, sa akin yung balik. But it's okay. Still fine. Kaya pa naman. Ay, Monday. Whew! My God. Hindi man lang ako nakapagsimba kahapon, Sunday. Balo kahapon magsimba ako para It's okay. Nakakita ko naman yung Kita ko naman yung growth nung yung dalawa. Yung dalawang mabilis yung growth. It's just one day nakita ko na agad na alam ko na saan pupunta tong dalawang to. Karoon sila ng clarity. Kaya pag medyo query ko kayo at tinataro heal tapos wala tayong progress. Kaya pasensya na kasi yung ibang gini-give up ko talaga. Pag hindi na parang nalulup kayo, palit-ulit na lang kayo sa akin na hindi walang progress. Mas gusto ko yung merong kahit papanong progress dahil pag nakikita kong paikot-ikot na lang tayo, ako yung napapagod talaga. Grabe, naging emotional talaga. Buti talaga naiyak ako otherwise dala-dala ko talaga ito buong linggo. Pero yung ulo ko ngayon, medical muna tayo. Thank you. God bless. Namaste.